Masaya ang Black Knight sa pagbabalik dahil nakaligtas ang mga kasama. Kaya excited sila na muling isuot ang mga uniform ng Black Knights. Saka nagpakita sa kanila si Zero, at giit naman ng mga opisyal na hindi naman sila mabibihag kung hindi sila iniwan noon ni Zero sa laban. Subalit ipinagtanggol siya ni Todo at ni Ogi dahil kailangan daw nila ng talino ni Zero para matalo ang Britanya. Nabahala si Lelouch dahil muling bumalik sa academy si Suzaku. Tapos nang magkakasama na sila sa park ay nagkunwari si Lelouch na wala pa rin siyang naaalala. Bumisita si Gino sa isang base ng Britanya sa Japan para subukan ng mga bantay. Subalit bago pa sila magkasakitan ay sinaway sila ni Suzaku. Saka nandoon din pala si Anya sakay ng nightmare nito. Kinabukasan ay nagkaroon ng welcome party para kay Suzaku. At habang nagluluto sila ay nagdadalawang isip na si Rolo kung susundin pa ba si Lelouch, pero pinakitaan siya ng kabaitan ng bida. Saka napansin na nagbabantay si Suzaku. Maging sila Anya at Gino ay nagpunta sa welcome party. Nagpunta si Lelouch sa rooftop habang kinakausap ang Black Knights nang makita niya si Sisi na naggagala na naman sa campus. Na lumapit pa kay Ribal kaya nagmamadaling nagpunta si Lelouch para takpan ang mukha nito. Tapos nagpakita ng mga kaluluwa ang swimming club kasama si Villeta kaya tuwang-tuwa ang kalalakihan. Pero naiinis si Villeta kay Shirley dahil kay Shirley pala itong plano. Nagsusulat si Suzaku nang kunin sa kanya ni Arthur ang panulat na pagmamayari daw ni Prinsesa Yuffie kaya agad nila itong hinabol. Nalaman ni Lelouch mula kay Sisi na ang nagsabi kay Suzaku tungkol sa Giyes, at ang nagbigay din ng Giyes sa Emperador ay walang iba kundi si Vivi. Ngunit sa gitna ng pag-uusap ay dumating si Shirley kaya itinulak niya si Sisi sa truck ng kamatis. Tapos bigla siyang kinain ng isang mascot. Nasikalan pala ang nasa loob para kuhanin daw si Sisi. Ngunit hinila ni Shirley ang binata. Tapos gusto pa ni Shirley na makita ang nasa loob ng mascot. Saka dumating pa sila Suzaku dahil hinahanap nila ang ballpen na kinuha ni Arthur. Nang mag-ingay sa loob si Sisi kaya naisip ni Suzaku na nasa loob ang pusa. Pero kinuha na ni Gino ang mga kamatis para gumawa ng malaking pizza, habang sa ilalim ay tumatakbo si Arthur. Saka shinik pa ito ni Gino kaya nakawawa si Sisi sa loob. Kaya nagmadali si Lelouch na tawagin ng isa sa estudyanteng bantay para magamit niya ang Giyes. Kaya naman ipinag-utos nito na magpalabas ng usok para walang makakita kay Sisi. Nagtraidor na si Rolo kay Villeta. Saka lumabas si Lelouch para gamitin pang blackmail ang naging relasyon ng babae kay Ogi. Dahil matatanggal ito sa posisyon kapag nalaman ito ng Britanya. Pinuntahan ni Suzaku si Lelouch sa rooftop para alamin kung bumalik na ang alaala ng bida. Ibinigay ni Suzaku ang telepono kay Lelouch nang magsalita ang tunay niyang kapatid na matagal na niyang hinahanap kaya hindi niya alam ang gagawin. Subalit dumating si Rolo at gumamit ng Giyes nito, kaya nagawa niyang ipaliwanag kay Nonely ang sitwasyon bago pa maubos ang time limit sa Giyes ni Rolo. Pagkatapos ng epekto ng Giyes ay nagkunwari na si Lelouch na hindi kilala ang kapatid, kaya naisip ni Suzaku na inosente pa rin si Lelouch. Ibinalita sa mga TV station ang nakatakda na pagbisita ni Nonely bilang bagong governor sa Area 11. Magkasamang naghapunan sila Kaguya at Empress Tansy, subalit nagpapalam na si Kaguya kaya nalungkot ang Empress. Itinanong ni Sisi kay Lelouch kung magagawa ba niyang labanan si Nonely, pero giit ng bida na ginagamit lang daw ng Emperador si Nonely, kaya mas uminit pa ang kagustuhan niyang pabagsakin ang Britanya. Nag-uusap sila Vivi at Charles, at lumalabas na nakatatandang kapatid pala ni Charles ang immortal na si Vivi. Namataan sa kalangitan ng Black Knights para dakpin si Governor Nonely, pero mahigpit na ipinag-utos ni Lelouch na huwag itong sasaktan. Pinagbabaril sila ng mga kalaban, kaya nagpalabas ng smokescreen ang Black Knights. Tagumpay na nakalanding ang mga opisyal ng Black Knight sa itaas ng sasakyan ng Britanya, kaya umalis na sila Ogi. Labis nang nababahala ang captain ng ship pero wala siyang magawa sa strategy ni Zero. Nakapasok na si Zero sa loob ng ship kung saan inutusan niyang magpakamatay ang dalawang bantay. Habang sa labas ay napasabog na nila ang iba pang maliliit na ship. Subalit nabahala sila nang makita na may paparating na mga nightmare, at si Guilford pala ang isa sa mga ito. Agad itong binaril nila Callan pero tagumpay pa rin na nakalapit at nawasak ang nightmare ni Kento. Samantala si Zero ay tagumpay nang nakarating kay Nonely. Nakita sila ng mga bantay sa control room pero pinatay ng isang bantay na nagamitan ng Giyes. Samantala gamit ang cable ay napasabog din ni Callan ang isa sa kalaban, subalit dumating naman si Gino na walang hirap na tinapos ang nightmare ni Shogo. Pero nakita nilang mababangga ng isang ship ang main ship, kaya pinasabog ito ni Anya gamit ang mapaminsalang kanan ng nightmare niyang Mordred. Dahil sa mga tulong ng Knights of Round at ni Guilford ay nababahala ang captain na bumaba ang rank, kaya binaril niya si Todo kahit tamaan ang sarili nilang engine. Nakapasok na sila Todo sa loob ng ship pero dumating si Gino at napasabog ang nightmare ni Senba. Tapos natanggal ang braso ng nightmare ni Todo.
Giit ni Nonely na kagustuhan niya ang magpunta sa Area 11 para ipatupad ang special region na dating itinatag na ni Yuffie. Samantala ginamit na ni Suzuko ang Lancelot para iligtas si Governor Nonely. Agad niyang binaril si Callan pero naprotektahan ng sarili. Kaya nilabas ang mas malaking cannon at tinira kay Callan na siyang sumira sa depensa ng Guren. Kaya nahulog si Callan mula sa ship samantala nahuli ni Anya ang nightmare ni Nagisa kaya sinubukan niyang lumaban pero napasabog siya nito. Samantala si Callan ay nangangambang malunod dahil ayaw gumana ng seat ejector. Nang tumawag si Rakshata para magpadala ng backup, pinakawalan nila ang isang floating device kaya naman tagumpay na nakalipad ang Guren. Tapos pinadala din sa kanya ang kapalit ng nasirang braso ng nightmare na walang hirap na naikabit kahit nasa ere. Sa kanya pinalabas ang mga bagong pakpak ng Guren. Nakita siya ni Gino kaya agad na pinagbabaril pero may shield. Saka ginamit ang bagong cannon ng Guren na siyang tumalo sa mga nightmare nila Guilford pero nakapag-eject ito. Sumugod si Gino pero nakailag si Callan, saka ginamit ni Anya ang cannon pero nagawa siyang masipa ng Guren sa mukha. Kaya nagpalabas ng laser pero nakatakas si Callan. Saka ginamit ni Callan ang wide-range cannon na ikinamangha nila Lloyd. Kaya hindi makagalaw sila Anya at Gino. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mga special missile sa Lancelot para hindi ito makaalis. Kaya nagawa ng Guren na tamaan ito sa mukha ng kamay nang tumawag si Cecil tungkol sa lokasyon ni Nonely at may 47 seconds na lang bago sumabog ang ship. Kaya nagmadaling tumakas si Suzuko para iligtas ang gobernador. Samantala iniisip ni Lelouch kung pipilitin niya bang sumama ang kapatid gayong hindi nito alam na siya si Zero. Nang dumating na doon si Suzuko kaya nilipad ng hangin si Zero habang nagmamadali naman ang Knight na iligtas ang dalaga bago pa sumabog ang ship. At tumalsik naman si Zero pero nailigtas siya ni Callan. Nagising si Lelouch na binabantayan ni Rollo dahil nananaginip daw siya na binabanggit si Nonely. Tapos naghahanda ng mga kagamitan ng Student Council para sa kanilang class trip nang mapansin nila na malungkot si Lelouch. Nagsimula ang speech ni Governor Nonely, kung saan sinabi niyang nais niyang buhayin ang nasimula ni Prinsesa Yuffie na special region, kung saan magiging pantay na ang mga Japanese at mga Britanya sa loob ng nasasakupan niya. Ikinagulat ng mga tao ang narinig dahil sa hindi magandang nangyari noong una itong ipinatupad ni Yuffie na tinaguri ang Massacre Princess. Dahil dito ay nawalan ng gana si Lelouch nang tawagan siya ni Callan pero winasak niya ang sariling cellphone. Sigurado daw ang Black Knights na isa na naman itong patibong kaya kailangan daw nilang lumaban. Dumating si Kaguya para hanapin si Zero, ngunit kahit wala doon ang bida ay nagpasalamat pa rin si Kaguya sa pag-aalaga nila sa crush niyang si Zero. Samantala malungkot pa rin si Lelouch sa Trent nang dumating ang isang may giyes at ipinalabas pa si Nonely sa screen na siyang nakita ng bida, kaya halos mabaliw na siya dahil hindi niya matanggap na kalaban niya na ngayon si Nonely. At kagagawan pala ito ni Rollo. May isang Japanese ang binabanata ng kapwa Japanese na tuta ng Britanya. Lumabas si Lelouch para iligtas ito. At gamit ang giyes ay inutusan niya ang mga siraulo na mag-push up at sumayaw na parang mga baliw. Kinabukasan ay hindi nagpunta si Lelouch para sa field trip nila dahil nagpunta pala siya sa isang lugar para gumamit ng refrain pero nakita siya ni Callan. Ang refrain ay isang uri ng droga na maibabalik ang nakaraan, kaya nagalit si Callan dahil kailangan daw manindigan ni Lelouch sa kanyang nasimulan bilang si Zero. Pagkaalis ni Callan ay nagpunta naman si Rollo na hinihikayat siyang kalimutan na ang Black Knights pati si Nonely at mamuhay na lang ng normal. Itinanong ng emperador kay Nonely kung bakit nito naisip ang maging gobernador. Kaya giit ng dalaga na nais niya daw kasi na makagawa ng mga mabuting bagay, tulad ng pagpapatupad ng special region para matuwa ang nawawala niyang kuya na si Lelouch. Pero hindi niya alam na taliwas ito sa gusto ng kuya niya. Nakasalubong ng Black Knights ang puwersa nila Suzuko, kaya pinapasuko sila ni Suzuko. Napilitang magpaputok ang Britanya kaya napasabog ang base ng Black Knights, pero nakapunta na sila sa ilalim gamit ang submarine. Nalaman ito kagad ni Suzuko kaya nagpalabas din ng mga submarine. Pagkatapos ay pinaulanan sila ng napakaraming missile kaya nayanig ang Black Knight sa loob pero pinakalma sila ni Todo. Tumagas din ang ilan sa mga pipe saka nagpatuloy ang pagyanig na siyang ikinatakot ng grupo. Ngunit sa wakas ay kinontak na sila ni Zero para magbigay ng mga command. Subalit lumabas na rin si Suzuko gamit ang Lancelot. Pinag-utos ng bida na magpalabas ng mga missile sa harapan kahit walang kalaban doon. At ang dahilan pala ay mayroong nakaimbak na methane hydrate sa ilalim ng dagat na siyang tunay niyang puntirya. Sumabog ng napakalakas ang chemical na ito, dahilan para magkaroon ng chemical reaction kaya nagkaroon ng napakaraming bula sa dagat, na siyang nagdulot ng pagkasawi ng mga submarine, at pagtagilid ng mga barko nila Suzuko. Nandoon na rin sila Gino at Anya. Nang makita nila na paparating si Zero, kaya nais itong barilin ni Suzuko. Ngunit giit ni Zero na lalabagin ni Suzuko ang batas ni Nonely kung itutuloy ito. Dahil sasali na daw ang Black Knight sa special region na siyang ikinagulat ng mga kasama. Kaya pagpunta ni Zero sa base nila ay binatikos siya ng mga kasama.
Nagpunta sa kanila si Villeta para mag-report nang itanong ng bida kung namimiss na ng babae si Ogie. Lumabas sa screen ng conference room si Zero, kung saan pasasalihin lang daw ni Zero ang mga Japanese sa special region kung pakakawalan siya at ipapatapon sa malayong bansa. Kinabukasan ay hindi mabilang na Japanese ang nagpunta para sa seremonya ng pagsanib sa special region. Nagsalita si Gobernador Nonely tungkol sa ipapatupad na batas. Ngunit nabalita din na ibinenta ni Zero ang mga Japanese para sa sariling kaligtasan nito. Subalit nag-iba ang takbo ng sitwasyon nang lumabas si Zero, saka nagpalabas ng usok ang mga Japanese. Pagkatapos ay nakita nila ang nagsuot din ng damit ni Zero ang lahat ng mga Japanese. Dahil sa pumayag ang Britanya na ipatapon sa malayong lugar si Zero, ay mapipilitan silang ipatapon ang lahat ng mga may suot ng maskara ni Zero ayon sa napagkasundoan kaya makakatakas na silang lahat sa legal na paraan. Giit ni Lohmeyer na wala naman kakayahan si Zero na mag-migrate ng 1,000,000 katao, pero dumating naman ang napakalaking iceberg ship ng Chinese Federation para dito. Sinabi ni Suzaku kay Zero na utusan niya ang mga Japanese na magtanggal ng maskara upang hindi dumaanak ang dugo. Samantala gusto ng patayin nila Guilford at Gino ang mga Japanese pero si Suzaku ang masusunod. Magsisimula na sana si Lohmeyer pero pinigilan siya ni Suzaku nang maalala ang nangyari kay Yuffie. At dahil ayaw ni Suzaku na mamatay ang mga Japanese ay pumayag na siya sa kagustuhan ni Zero. Kaya nagsimula ng maglakad ang mga tao papunta sa iceberg ship. Dahil dito ay napabilib si Shinke sa kakayahan ng bida. Napagtanto ni Suzaku na kilalang kilala siya ng kalaban, kaya naisip niyang baka si Lelouch nga ang kanyang katunggali. Tagumpay na nakarating ang mga Japanese sa Horai Island. Saka dumating na din ang mga nightmares nila na nanggaling sa India. Masaya naman si Kala na makitang maayos na ulit si Lelouch, subalit nahulog siya sa pinapatungan kaya nagkapatong ang dalawa, na nakita naman ni Sisi. Nabalitaan nila mula kay Kaguya na magkakaroon daw ng political marriage sila Empress Tansy ng Chinese, at si Odysseus na unang prinsipe ng Britanya. Kaya nabahala si Lelouch dahil alam niyang ginawa ito ng Britanya para makontrol sila muli nito. At nalalaman nila Detard at Zero na si Snizel at ang mga High Eunuchs ang nasa likod nito. Subalit sa reception hall ay halatang ayaw ni Empress Tansy sa mga nangyayari. Nandoon din sila Suzaku at mga kasama nito nang dumating na rin si Snizel sa kasiyahan kasama si Nina. Samantala tutol din sila Shinke at mga kasama sa kasal dahil mapokontrol na rin sila ng Britanya. Kaya nais nilang patayin ng High Eunuchs dahil ipinagpalit ng mga ito si Empress Tansy para sa titulo sa Britanya. Nais iligtas ni Shinke ang Empress dahil iniligtas siya nito noon sa kamatayan. Kaya noon ay nangako siya na balang araw ay dadalhin sa labas ang Empress dahil hindi ito pinahihintulutan na lumabas ng palasyo. Dumating na din si Kaguya, subalit kasama nito sila Zero at Kallen. Kaya kagad na nagpunta ang mga sundalo pero nais silang pigilan ni Empress Tansy. Subalit kapansin-pansin na kinokontrol ng High Eunuchs ang batang Empress. Pero si Snizel na mismo ang nagsabing lugar ito ng kasiyahan kaya umalis na ang mga sundalo. Dumating si Suzaku kaya ipinaalala ng pinsan niyang si Kaguya na 2 beses nang nailigtas ni Zero ang binata. Tapos niyaya ni Zero si Snizel na maglaro ng chess. Kapag nanalo siya ay nais niyang kunin si Suzaku, dahil kapag wala na doon si Suzaku ay magagamitan niya na ng giyes ang lahat ng tao sa loob. At kapag nanalo naman daw si Snizel ay ipapakita ni Zero ang mukha niya. Nagsimula ang laro nila ng chess kahit alam ni Lelouch na hindi niya pa kailanman natalo dito si Snizel. Pero matagal na iyon kaya tingin niya ay may tsansa na siya ngayon. Mahigpit ang naging laban ng magkapatid, subalit ginawang pain ni Snizel ang king niya na tila nagpapatalo. Pero dahil ayaw magpakontrol ni Zero ay hindi niya ito kinain. Ngunit dahil dito ay nagka-ideya si Snizel kung anong klaseng tao si Zero. Hindi na napigilan ni Nina ang sarili dahil nais ipaghiganti si Yuffie, pero pinigilan siya nila Suzaku at Kallen. Nang dumating naman si Shinke para bawiin si Empress Tansy. Mabilis siyang sumugod at napatay ang ilan sa mga bantay, at hindi din siya binabaril dahil takot ang High Eunuchs na madamay ang mga Britanyan. At nang itaas ng Empress ang kanyang pinky ay nalaman ni Shinke na hindi nito nakalimutan ang pangako niya, kaya nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Subalit dumating si Zero para gawing bihag ang Empress kaya nababaliw na ang High Eunuchs. Giit ni Zero na pareho nilang nais matigil ang kasal pero nais din ni Zero na dalhin ang Empress. Samantala kasama ni Vivi si Jeremiah na naghahanda na ngayon para sa kanyang paghihiganti. Nalaman ni Shangli na ginamit ni Zero ang plano nila para makuha si Empress Tansy. Saka dumating ang nightmare ni Todo, ngunit dumating din sila Suzaku. Pagkatapos ay dinala na ni Zero si Tansy habang naglalaban sila Suzaku at Todo sa itaas. Tinira ni Suzaku si Todo pero nagawa nitong pigilan ang bala. Tapos nagpunta si Todo sa tapat ng base ng Chinese kaya hindi mabaril ni Suzaku, kaya nagawa niya pang masira ang floating unit ng Lancelot pero nakabawi si Suzaku. Ngunit pinapa-atres na ni Zero si Todo dahil sapat na daw na nasira ang floating unit nito. Nahuli na si Shinke ng mga Chinese general o kilala sa tawag na High Eunuchs.
Sunod na inatake nila Todo at Kalan ang mga panghimpapawid na puwersa ng Chinese Federation. Giit nila Lush na kailangan daw nila ang Empress para magkaroon ng iba pang kasaping bansa sa United Nations of Japan. Ngunit wala daw alam si Chanzi sa ganitong usapin. Tinanong ni Tamaki kay Zero kung maaari siyang gawing Minister of Finance pero tinukso siya ni Sisi na mas bagay daw ang Minister of Party sa kanya. Huminto sila Zero sa putol na tulay, kaya akala ng High Eunuchs ay corner na sila Zero. Pero lumabas ang mga Black Knights na nagtatago dahil isa pala itong patibong kaya napaligiran ng puwersa ng Chinese na sinimulang atakihin ni Shogo. Sinabi ng Chinese generals na patatawarin nila si Shinke kung mababawi nito si Empress Chanzi. Yumanig sa harapan nila dahil nabawasan pala sila ng maraming puwersa sa harapan, at dahil pala ito kay Shinke na nakasakay na rin sa Nightmare. Pinaligiran ito ng Black Knights, subalit mabilis lang sila na tinapos ng state-of-the-art na Nightmare ni Shinke na tinatawag na Shenho. Kaya naman si Kala na ang humarap sa kanya. Dahil ang Nightmare ni Todo ay inaayos pa rin. Nagtagisan ng mga kapangyarihan ng dalawang high-tech na Nightmare kaya nagkaroon ng malakas na pagyanig. At saka makikitang patas ang labanan ng dalawang piloto. Nahuli ni Shinke ang Guren sa paa, ngunit nagtangka naman si Kala na pasabugin ang mukha ng Shenho, subalit naubusan ng energy ang Guren. Tapos dumating na rin ang napakaraming puwersa ng Chinese Federation. Dahil dito ay nabihag ng mga Chinese si Kalan. Pero nangako ang bida na ililigtas niya ang dalaga. Iminungkahi ni Detard na umatras muna sila sa maghintay sa Indian Federation para makipagsanib puwersa. Ngunit nagpa siya si Lelouch na bawiin si Kala na ikinatuwa ng mga kasama dahil baka tinraidor na rin daw sila ng Indian Federation. Kaya inilabas ni Zero ang lahat ng kanilang puwersa. Muling sumugod si Shinke, at sa pagkakataong ito ay nakalabas na ang Sangetsu ni Todo. Pinasugod ni Shinke ang mga sundalong Chinese at maging ang Black Knights ni Zero. Pagkatapos ay pinaligiran ng Black Knights ang puwersa ng Chinese Federation. Subalit lumabas ang tubig mula sa irigasyon. Pero sa tingin ni Zero ay hindi ito sapat para mapalubog ang mga puwersa niya. Pero nagkamali pala siya dahil malambot pala ang lupa sa lugar. Hindi makapaniwala si Zero na naisahan siya ni Shinke. Saka naghandang bumaril ng kanan si Shinke pero pinigilan siya ni Todo kaya hindi tumama. Subalit hindi na makagalaw ang Black Knights kaya sumugod ang iba pang puwersa ng Chinese. Kaya tinanggap ni Lelouch ang kanyang pagkatalo sa isang mandirigma na kasing talino niya at kasing galing naman ni Suzaku sa pakikipaglaban. Kaya ginamit na ni Zero ang alas niya na kanan ng kanyang ship na siyang umubos sa napakaraming Chinese. Pagkatapos ay tumakbo sila Zero sa libingan ng mga emperador upang magdalawang isip ang kalaban na atakihin sila. Habang sina Shinke at Shangli na wala na daw pakinabang sa Chinese generals ay tinugis na, dahil meron na daw silang bagong reinforcement na walang iba kundi ang Knights of Rounds ng Britanya. Subalit sa kabila ng mga nangyari ay kumpiyansa pa rin ang bida na mananalo sa laban na ito. Ibinalita ang pagtatangkang kudeta ni Shinke at ang pagkidnap ni Zero sa Empress. Samantala kasama ng mga kaklase si Lelouch sa Academy, subalit si Sayoko pala ito na gumamit ng CGI sa mukha. Samantala pinapasabog na ng Britanya ang libingan ng mga emperador upang malibing ng buhay ang Black Knight sa loob kasama ang Empress. Dahil giit ng High Eunuchs na may inihanda na daw sila na papalit kay Empress Chanzi para maging bagong puppet. Nagalit si Shinke pero pinigilan siya ni Gino. Samantala tuluyan ng nabihag si Kalan at ang Guren. Matapang na sumugod sila Todo kahit na dehado sila sa laban. Nang sabihin ni Lelouch na tumakas si Sisi kapag natatalo na sila. Tapos may paparating na mga missile sa ship nila, samantala matapang na nakikipaglaban sila Todo sa daan-daang puwersang panghimpapawid ng Chinese Federation. Sakay ng Nightmare ay napansin ni Sisi na hindi malabong matalo sila dahil sa mga makabagong Nightmare na mga kalaban. Samantala nagpunta si Anya sa mga Chinese na nasa ilalim ng pamumuno ni Shinke para tapusin ang mga ito gamit ang maraming baril. Sinubukan siyang usakin ni Shinke, subalit kumontra na naman si Gino. Nagpatuloy ang paglalaban nila Shinke at Gino, pati na rin ni Suzaku at grupo nila Todo. At dahil sa paglalaban ay bumabagsak sa ship ang mga bato. Dahil sa mga nangyayari ay napilitan si Chanzi na lumabas para pigilan ang mga naglalaban. Kaya nang ma-distract si Shinke ay naputol ni Gino ang pakpak niya. Saka pinag-utos ng walang hiyang High Eunuchs na patayin ang Empress. Ngunit pinrotektahan ito ni Shinke gamit ang Shenho, pero hindi tumigil sa pagbaril ang mga puwersa ng generals. Ngunit iniligtas naman sila ni Zero mula sa pagsabog. Nagsimula ulit bumaril ang kalaban, subalit taglay ng Black Nightmare ang pinakamatibay na shield sa buong mundo. Tapos nang si Lelouch naman ang umatake ay nagawa niyang mawasak ang lahat ng mga normal na Nightmare. Tapos ikinagulat ng Chinese generals na nag-alyansa ang mamamayan ng China sa kanila, dahil pala ipinakalat nila Zero ang video nang sabihin ng High Eunuchs na ang mga Empress ay madali lang nilang palitan dahil mga puppet lang nila ito, at ang tinatawag palang reinforcement ng Black Knights ay ang mamamayan. Sinugod nila Sisi at Naga sa si Anya subalit napakatigas ng shield nito. Subalit hindi inaasahan na magkaroon ng interaksyon ng Gies kay Anya.
Kaya nagawa nilang mapabagsak ang Mordred nito. Dahil sa pag-aaklas ng mga Chinese sa High Eunuchs ay ayaw na rin silang suportahan ni Snizel, kaya umalis na ang puwersa ng Britanya. Agad na pinuntahan ni Shinke ang mga taksil na Chinese generals, at isa-isa silang pinagtutuli. Subalit dinala pala ng Britanya si Kallen bilang bihag. Ngunit dahil sa mga nangyari ay naging kakampi na ng Black Knight sila Shinke. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.